Magandang hapon po. So, ayan na po yung ating hapunan, umagahan. Basta yun na yung lahat. Ayan na po, ayan. Tapos magkakape po tayo kasi ano na po ngayon, hapon na. Kaya ayan, kain mo muna tayo. Ayan, tayo ay magtitimpla ng kape. Ayan po yung aking kape. Yung kape natin is sweetener at saka isang kape stick. Dinadalawa ko talaga yan guys kasi yung mapait yung kape. Tsaka nilalagyan ko yan ng wala kasi NC2L. Kaya ayan, yung nilalagay natin. Yung Minola. Pwede naman natin yan kasi naman yan. Galing naman yan sa yung ubos na kasi yung aking MCT. Ayan. Kayo ba ay umiinom ng kape na may mantika? Kasi guys, ako ganyan ako umiinom ng kape. Low carb kasi yan. Ano lang yan? 4 na ingredients. Kape, MCT, all purpose. Tsaka may nito tubig. O, diba? At tsaka, ayan, hahalo-haloin na natin. Ayan yung ating panghalo na di-charge sa ko lang yan nabili sa online. Kaya bili na rin kayo, mura lang yan. Hindi mo kasi maiinom yung kape pag hindi mo hinalo ng ganyan kasi meron siyang mantika para mahalo sa kape. Kaya ayan, kailangan ng haluin na ganyan. O, diba? Nagaya ko lang yan kay Miss Aileen, ang low carb ng Pilipinas. Charin. At saka bago tayo kumain, siyempre magkape. Uminom muna tayo ng kape para malagyan ng laman yung tiyan natin kasi kanina pa po is nagkape stick lang ako kanina kasi nagpa-fasting nga ako. Ayan. Ayan, tapos na tayo kumain. Uminom ng kape. Ayan, kain na po tayo. Pwede na pong kumain. Para hindi po mabigla yung ating tiyan. Dapat po is bago ka mag-fasting, iinom ka muna ng kape na may mantika. Para yung tiyan mo doon sa loob is maghahanda na sila na mayroon ng pagkain na papasok sa tiyan mo. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na po yung aking voice over na may mga manok kasi dito yung asawa ko. Kaya yan, nagtutugtugaok. O, diba? At saka, ayan na yung anak kong makulit. Ayan. Gusto niyang kumain ng eggs na white lang daw yung sa kanya. Ayaw niya yung may yellow color. Gusto niya yung white. Ayan pa yung manok maingay. Maraming talagang manok dito guys. Kaya nga may balak naman ulit ako magtinda ng mga ng manok eh. Kasi maraming nagtatanong dito sa aking tindahan na meron na ba kayong tinda na yung pang ng manok, yung pantuka ng manok. Sabi ko wala pa. Hindi pa yung dumadating yung aking puhunan. Mamaya na pag dumating yung puhunan is magtitinda na naman ulit tayo. O, diba yan na yung anak ko nakikisaro hit pagkaon. Pero hindi yan kumakain ng eggs guys na yellow. Kasi ayaw daw niya. So tinaturo niya yung atay ng karne ng baboy. Ayaw niya raw doon. Gusto niya lang ng eggs na white. Hindi ko naman siya pinapakain nun. Tsaka ayan, kain po tayo. Tanghalian, hapunan, almusal. 3 oras yan. Kasi ngayon lang ako nagutom. Kaya ayan. Minsan isang beses lang ako kumakain sa isang araw. At saka ayan, inaalam ko na lang ng kape para is mabusog ka. O, diba? Ganyan lang po. Pag magda-diet tayo is yung disiplinahin ba natin yung sarili natin. Wag tayong halimbawa pag nagugutom ka, gusto mo kumain, kain ka pero isang kainan lang. Wag yung pa-snack paunti-unti kain na kain. So ayan, lalaki talaga yung bilbel mo dyan. Pagkain ka ng kain. Kaya pag kumain ka isang bisis lang sa isang araw, mabusog ka na yan sa ganyan. Eggs at saka karne, laman loob ng baboy. Mas maganda yan kasi matagal yun matunaw sa tiyan mo. Kaya matagal ka gutumin. Ako ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos anuhan ng kape.
Ayan, hindi na ako ginugutom yun. Maghapon na yun, magdamag. Iinom na lang ako mamaya ng tsaka. Yung tsaa, magtsatsaa na lang ako mamaya. Hindi mo magtiti ba? Tea, tsaa. Tawag ko yun, tsaa, tea. Ayan, magtiti na lang ako mamaya. Magtitimpla ako ng tea. Ganyan lang guys, kung gusto mong magpapayat. Magsimula ka lang muna sa ulam. Ano yung ulam doon sa kusina, yan lang yung kainin mo. Huwag ka nang kumain ng kanin kung gusto mong pumayat at gusto mong mawala yung mga sakit-sakit mo sa katawan mo. Ayan. At saka disiplina lang po sa sarili. Hindi yung pag nakita mo yung pagkain gusto mo kainin agad. Wag, isipin mo lang yung ay kumain yan. Baka ako yung magkasakit. Diba? Ganyan lang. Ako ganyan yung iniisip ko. Pag nakakita ko ng pagkain, di ba gusto mo kainin? Parang atat na atat ka gusto mo kainin lahat. Parang kang na ano, sa Bisaya pa, hangol. Isipin mo guys, huwag kang kumain ng ganyan kasi makakasama yan sa sa katawan mo. Pwede ka naman kumain, hindi naman pinagbabawal talaga na hindi ka kumain ng kung ano-ano. Basta yung nasa yung halimbawa kumakain ka ngayon, kainin mo na kung anong gusto mong kainin para mamaya is nakapahinga na yung tiyan mo. Diba? At saka nag-stop ka na ng pagkain, hindi yung ngayon kakain ka tapos mamaya na naman ulit kakain ka. Di ba? Ano yun? Kaya hindi tuloy nakapagpahinga yung natin, yung tiyan natin. Parang paglilinis na yan ng guys, yung bahay. Halimbawa ganito ha. Pag maglinis ka ng kusina, unahin mo paglinis yung kusina, doon sa kusina. Maglinis ka doon sa kusina, tapos susunod diba doon naman sa sala, tapos sa CR, ganun. Pag naglinis ka doon sa kusina, linis na yung kusina. Tapos kung mamaya-maya ka is kakain, tapos maglinis na kusina, hindi ka matapos-tapos ng paglinis guys kasi maya-maya kakain ka ng kain. Ganyan yung ganyan yung pag sa katawan natin. Kasi babalik na naman ulit yung paglilinis din sa kusina kasi ka na naman doon sa kusina yung parang nagkalat ba, ganun. Nagkalat ka na naman doon sa kusina. Hindi matapos-tapos yung mo kasi lilinisan naman ulit yung kusina. Ganyan din yung katawan natin guys. Kaya pag kumakain tayo minsan isang bisis lang at saka maramihan na kasi para pong malinis linis lahat, sunod-sunod ba paglinis ba, ganyan, para makapagpahinga din yung ating yung ating katawan, malinis niya, isang linisan lang, ganyan. Kung halimbawa gusto mong lumiit talaga yung tiyan mo, dapat hindi natin mamaya mag-i-snack ka, mamaya kakain ka na naman. Diba ilang bisis tayo kumakain sa isang araw? 3. Ako isa lang. Kung gusto mo talagang pumayat at lumiit yung tiyan mo, kaya ganyan gawin mo kung gusto mong pumayat. Mag low carb ka na, marami yan sa mga video sa YouTube, mag-search ka dyan. Marami kang makita ng mga video na naglo-low carb at saka ma-educate yung isip mo at saka yung katawan mo kung paano talaga pumayat. Mag-search ka dyan. Pinaka-effective is yung paglo-low carb talaga. Hindi yun umiipik yung iba pang nagda-diet kasi na-try ko na yan. Lahat ng mga pampapayat, yung mga kape, yung mga juice, yan na-try ko na yan lahat. Pero yung paglo-low carb is dyan talaga ako pumayat. O diba? Ayan yung ating topic for today's video. Kahapon yung topic natin is tungkol sa aking paglabandera at pagtitinda. Ngayon naman is tungkol sa aking pagpapapayat. O diba? Ang galing lang yung aking content. Yung content ko is yung pang-araw-araw natin. At saka ayan, diba pumayat na ako. Dati kasi guys is wala akong confidence sa sarili ko. Naging na yun nung ko sarili ko nung pumayat na ako. May confidence na ako sa sarili ko. Hindi na ako nahihiya. So ayan, tayo ay mag-duty na dito sa ating tindahan at maglilista-lista na ako kung ano yung mga kulang-kulang na dito sa aming tindahan, no? Kasi mamaya is pupunta na naman ulit kami ng Paranas. Ayan. So hanggang dyan na lang yung ating video. Maraming salamat po sa inyo. Ang mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po at dadalawin ko rin po yung bahay nyo pag kayo ay dumalo dito sa aking tindahan at saka sa aking bahay. So, yun lang po. Maraming salamat all. God bless you all. And like and share. Thank you so much. Ayan. Maglilista na ako niyan pagkatapos ko niyan.
Thank you all. Bye.